O ba yung tipong ng tao na kahit sobrang hirap na, parang ayaw mo pa ring humingi ng tulong? Yung mas pipiliin mo na lang mas stress mag-isa kesa maramdaman na, naku, baka nakaistorbo ako. Kung oo, para sa'yo to. Susuriin natin ngayon ang psychology sa likod ng pagiging hyper-independent. So, ito talaga yung pinakatanong, di ba? Bakit nga ba kahit na ang bigat-bigat na ng dinadala mo, pinipili mo pa ring suluhin ang lahat? Hindi yan simpleng pagiging matigas lang ang ulo. May mas malalim na kwento dyan. At dito na pumapasok yung aha moment. Sabi sa psychology, ang sobrang pagiging independent mo, hindi yang personality trait lang. Madalas, isa yang survival skill. Isang paraan na natutunan ng isip mo para protektahan ang sarili mo based sa mga naranasan mo noon. Okay, unang-una nating kailangang tandaan. Hindi lang ito basta-basta isang personality. Para maintindihan natin to ng buo, kailangan nating balikan kung saan at paano ba talaga to nagsimula. Paulit-ulit ko tong sasabihin, hindi lang ito dahil strong ka. May mga, alam mo yon, malalalim na psychological reasons kung bakit mas kampante ka na ikaw lang mag-isa ang bumubuhat ng lahat. At yan yung sisilipin natin. So saan nga ba ito nag-uugat? Kadalasan, mahahanap natin yung sagot sa pagkabata natin, particular sa ideya ng pagiging isang batang responsable. May tawag dyan sa psychology parentification. Ito yung sitwasyon na bata ka pa lang pero ikaw na yung sumasalo ng mga emosyon o problema ng mga nakakatanda sa'yo. Kumbaga, napilitan kang maging mini-adult bago pa man ang tamang panahon. Dahil dito, natuto yung utak mo ng tinatawag na survival independence. Natuto kang maging mature, manahimik at humanap ng solusyon sa sarili mo. Kasi ang pakiramdam mo noon, kung hindi mo gagawin, sino pa ba? Walang ibang gagawa para sa'yo. At ito yung linyang medyo masakit pero totoo. Hindi ka naman pinanganak na ganyang kalakas. Naging malakas ka lang kasi, well, kailangan. Wala kang ibang choice. Okay. Bukod sa mga karanasan noong bata, ano pa ba yung nagpapatibay sa ugaling to? Dito napapasok yung takot. Specifically, yung takot sa rejection at yung takot na baka maging pabigat ka lang sa iba. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka first choice? Pag ulit-ulit mong nararanasan yan, natututo yung utak mo na mag-adapt. Sinasabi niya sa'yo, huwag ka nang umasa sa iba para hindi ka na masaktan o ma-reject ulit. Kaya mas pinipili mo na lang na sarilinin. So, sa loob-loob mo, may giyera, di ba? Sa isang banda, gusto mo at kailangan mo talaga ng tulong. Pero sa kabilang banda, may malakas na boses na nagsasabing, "Huwag, makakaabala ka lang, pabigat ka lang." At linawin natin to hindi naman sa ayaw mo ng tulong. Ang totoo niyan, hindi ka lang talaga nagtitiwala na mananatili yung tulong na yon. Kasi mas madali nang gawin lahat mag-isa kaysa umasa sa isang bagay na baka bukas, wala na. Sige, tingnan naman natin yung kabilang side of the coin. Paano ba nakikita ng isang taong hyper-independent ang lakas? Ang sagot, nakabase yan sa sarili nilang standards. Kadalasan, kung ganito ka, meron kang low social dependency. Anong ibig sabihin nun? Una, yung self-worth mo hindi yan galing sa papuri ng iba, kundi sa sarili mong assessment. Pangalawa, yung pag-solve ng problema ng mag-isa, para sa'yo, yun ang prueba ng kakayahan mo. At yung pag-iisa, hindi yang kalungkutan. Yan yung recovery mode mo, yung paraan mo para mag-recharge. Ito pa ang isang interesanting na anggulo. Yung pagiging independent mo, pwedeng sinyalis pala yan ng cognitive complexity. Medyo technical, pero ang ibig sabihin lang yan, komplikado at mabilis mag-isip ang utak mo. May mga pag-aaral kasi na nagsasabing yung mga taong may mataas na IQ, mas gusto nilang nag-iisa kapag may sinosolve na problema. Bakit? Kasi mas efficient yung utak nila sa paghahanap ng patterns at solusyon kapag walang ingay o opinyon mula sa iba. So yung pag-iisa mo ay paraan ng utak mo para maging mas focused at mas epektibo. So pagkatapos ng lahat ng yan, paano na? Anong susunod na hakbang? Ang sagot, surprisingly, ay nasa simpleng konsepto lang ng pahinga. Diyan nagsisimula ang tunay na paghilom. Pero eto yung challenge. Yung nervous system mo, sobrang sanay na sa pressure at sa pagiging on palagi. Kaya yung mismong pagpapahinga o pag-asa sa iba, parang mali sa pakiramdam. Parang ang weird. Nasanay ka kasi sa laban, kaya ang kapayapaan nakakapanibago. At ito, sana ito yung pinakamatandaan mo sa lahat.
Ang tunay na healing, hindi yan tungkol sa pagiging malakas 24/7. Tungkol yan sa pagtanggap na okay lang na meron kang permisyo na allowed kang magpahinga. Isipin mo yung independence mo na parang kalasag. Nagsisilbi yan para protektahan ka sa mga panahong kailangan mo. Pero mag-ingat ka, huwag mong hayaang ang kalasag na yan ay maging isang kulungan na siyang naghihiwalay sa'yo sa mga taong gusto kang tulungan. At bilang huling paalala, ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Period. Isa yang simbolo ng lakas para kilalanin na parte tayo ng isang komunidad. Sana ay may nakuha kayo sa pagsusuri nating ito. Tandaan, ang pag-unawa sa ating sarili ay isang proseso. Manatili tayong mapagmatyag sa ating mga nararamdaman at manatiling nakatutok sa ating pag-unlad. Iiwan ko sa iyo ang tanong na to para pag-isipan mo. Sa puntong ito ng buhay mo, ang pagiging independent mo ba ay isa pa ring kalasag na nagproprotekta o naging isa na ba itong kulungan?